Hi, good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kamots, nandito ulit tayo sa Suzuki Motor Trade Gagalangin Tondo mga kamots para i-review ang sa mga underbone ni Suzuki mga kamots. Kung nagbabalak ka mag-switch from small cc motorcycle to higher cc mga kamots, marahil isa to sa mga pagpipilian yung motorsiklo. At ito ang Suzuki Gixxer 150. So wag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. So this is it mga kamots, the Suzuki Gixxer 150 Fi. Kung nagbabalak kayo mag-switch mga kamots from slower cc motorcycle to bigger cc or higher cc and gusto nyo big bike ang pormahan, so isa to sa mga pagpipilian nyo itong motor na to, which is the Suzuki Gixxer 150. So syempre alamin natin kung ano-ano ba meron sa motor na to. Unahin natin sa looks and appearance. Okay, sa format tindig pa lang ng motor na to mga kamots, mapagkakamala mo talaga siyang big bike, no? Pero 150cc lang to motor na to. Pero kung titignan nyo siya mga kamots, mukha talaga siyang big bike sa formahan niya. So kung mga nagbabalak kayo mag-switch from lower cc motorcycle to higher cc at gusto nyo ay formang big bike, marahil ito ang Gixxer 150 ang para sa inyo. So sa looks and appearance niya mga kamots, of course unahin natin dito sa may bandang harapan niya. Ayan, so dito sa bandang harapan niya mga kamos, ito yung pinaka front face niya. Ayan, sa headlight pa lang mga kamos, kung kikita nyo, ang laki ng headlight niya. Tapos kakaiba yung headlight niya, kakaiba yung design ng headlight niya. Ayan, so hindi siya bilog, actually para siyang octagon ng design niya. And I think LED na yung ilaw nito mga kamos. LED yung headlight nito, no? Ayan. And then sa turn signals niya mga kamots, ito nakahiwalay nga lang siya. So ang disadvantage nga lang ng ganitong turn signals is prone sa bali. So ingatan niyo na lang mabali itong ganitong signals niya. And then naka bulb type yan. Ayan. So sa gilid naman mga kamots, may makikita natin dito, minimalist lang yung design ng decals niya. Ayan. Nire-review pala natin kulay ng Gixxer 150 mga kamots is color black. Ayan, so may dalawang available na color dito sa Suzuki Motor Trade Gagalangin. Itong black tsaka yung orange, ayun, nandun. So ito yung napili kong i-review mga kamots kasi mas mukhang astigin talaga to pagka kulay itim yung kulay. Nag-stand out yung talagang ganda ng motor pagka kulay itim ang kulay, no? Ayan, so dito, nakalagay lang dito mga kamots is Gixxer. Ayan, and then meron siyang decals dito na parang neon green. Ayan, visible yan sa gabi mga kamots, itong neon green na to. Ayan, so makikita ka dyan sa gabi. Ayan, reflectorized yan mga kamots. And then yung tangke niya, ito napakalaki ng tangke nyo. So sa tangke pa lang niya mga kamots, mapagkakamala mo talagang big bike itong Suzuki Gixxer 150, no? And then nakalagay dito fuel injection. And then yung logo ng Suzuki of course nandito sa may bandang tangke niya. So napakalaki talaga ng tangke niya mga kamots, no? Ayan, so ito talaga yung nagdala yung tangke, kaya siya napagkakamalang big bike. Ayan, dito sa ano niya mga kamots, sa bandang baba, ayan, so nandito yung makina. Ayan, nakalagay Suzuki. Ayan. And then dito sa footrest, ang ganda ng footrest niya, oh. Na titiklop siya. Meron siyang spring. Ayan. And then dito yung sa gear shifting pedal niya mga kamots, single pedal lang to, wala siyang sa likuran. Ayan, so pero puro dito lang ang apak mo. Ayan, so para siyang naka shifter. Ayan, so merong rod dito, tapos may nagko-connecta dito. Ayan, so sa footrest niya mga kamots, ito yung sa passenger's footrest. Ayan, so meron lang siyang bakal dito, then ito na yung pinaka footrest niya para sa pasahero. And then sa chain and sprocket mga kamots, ang ganda din ng ginamit na chain and sprocket, oh. Heavy duty ang kapal niya. Ayan, makapal-kapal yung ano niya, yung chain niya or yung kadena. And then yung sprocket, ito yung sprocket, to tignan nyo, heavy duty rin yung ano niya, yung sprocket niya. Ganda, pang big bike talaga. And then ang kagandahan pa dito mga kamots, meron siyang kasamang chain guard. Tapos itong chain guard niya nakakonekta dun sa mud guard. Ayan, kumbaga parang isang set na siya, chain guard tapos may kasamang mud guard. Tapos dito sa may bandang likuran mga kamots, about dito sa mudguard mga kamots, meron pa siyang kasamang rear fender dito, no? Nakakabit. Ayan. So nakakabit siya dito sa may
swing arm. Ayan. So para nga naman iwas talsik. And then yung tail light mga kamos, ayan, ito yung pinaka tail light nya. I think LED na to mga kamos, no? Ayan, so LED na po yung tail light nya. Tapos etong turn signals nya sa likuran, ganun din, kagaya din na nasa unahan. Hindi siya naka-integrated, nakahiwalay siya. Ayan. So iwasan nyo nga lang talaga mabali ito mga kamos, no? And then pagdating dito mga kamos, meron siyang built-in plate light. Ayan, para sa plaka. Ayan. And then meron siyang reflectorized dito. Additional visibility sa gabi. Ayan. Sa pagdating naman dito sa may bandang tambucho niya, ayan, so ito yung pinaka tambucho niya mga kamos. So ang ganda ng tambucho niya. Maliit lang siya, pero twin exhaust siya mga kamos, no? Dalawa yung ano niya, butas ng tambucho niya. Ayan, ang ganda. Tapos meron pa siyang style na chrome silver dito, pati din dito sa heat guard. Ayan, maliit lang maiksi lang yung tambucho niya, no? Pero ang laki pagdating dito kasi nga naka twin exhaust. Ha? Hindi ko lang alam kung ano tunog nito. Ayan. So dito naman mga kamos, eto yung ganda ng ano niya, ang ganda talaga ng ano niya, yung footrest niya, no? Ayan, no? Alloy silver yata to, tapos natutupi rin to. And then ito yung preno sa likuran, ganda. So pagdating dito, ito yung pinaka grab bar nya. Ayan, so dalawa yung grab bar nya, magkahiwalay, hindi siya isang buo. Ayan, ganda. Alloy texture din yung ginamit. Okay, so dito na tayo sa may bandang gulong nya mga kamos, no? Sukat ng gulong ng Suzuki Gixxer 150 mga kamos ay sa unahan ay 100 by 80 by 17. Ayan, so tubeless start na rin po ito at ang ginamit na brand is MRF. Then sa likuran naman mga kamos, ang sukat ng gulong niya ay 140 by 60 by 17. Ayan, so MRF din ang ginamit. MRF Revs, MRF brand din yung ginamit na brand ng gulong. So sa design ng gulong niya mga kamos, ang ganda rin ng design ng gulong niya. And then sa mags niya, ayan yung mags niya mga kamos, ganda. Alloy din yung ginamit. Tapos ang laki talaga ng gulong niya sa likuran. Ayan, pang big bike talaga yung design. Ito yung pinaka ano niya mga kamos, yung suspension niya sa likuran. Ayan, naka-centralize siya. Ayan, tapos kulay-pulay yung spring, ganda. Okay, so pagdating naman sa caliper and rotor disc mga kamos, ang ginamit ni Suzuki para sa Suzuki Gixxer 150 ay yung Viber. Ayan, Viber na caliper. So isa to sa mga brand na may mga magagandang caliper mga kamos, no? Itong Viber. Ayan. So 2-pot caliper po yan. And then sa rotor disc nya, ito ang laki ng rotor disc nyo. 35mm ba to? 3.5mm. Ayan, laki ng rotor disc nya. Tapos sa likuran, ganun din, naka disc brake din siya. Ayan, Viber din yung ginamit. And then yung rotor disc, ito ganda. Ayan. Ito yung upuan nya. So upuan ng driver mga kamos, medyo malalim. Tapos ito yung sa pasahero, sa passenger. Let's talk about the fuel tank capacity ng Suzuki Gixxer 150. So ang fuel tank capacity ng Suzuki Gixxer 150 mga kamos ay 12 liters. So 12 liters mga kamos, medyo malaki-laki na yun. So kitang-kita naman sa tanke niya kung gaano karaming gasolina yung mailalagay. So 12 liters po yung tank capacity na. And ayon kay Suzuki mga kamos, ang Suzuki Gixxer 150 ay kayang tumakbo ng 50 kilometers per liter. So medyo malayo-layo na yung kaya niyang takbuhin mga kamos, no? Matipid na yun sa isang 150cc. Tapos 12 liters pa to. So expected natin na talagang malayo-layo rin yung mababiyahin itong Suzuki Gixxer 150. So pagdating dito, ayan, so obviously naka naked handlebar siya, of course, kasi nga underbone tong motor na to. And then naka digital, fully digital instrument panel na siya mga kamos, no? I think ang kulay nito mga kamos ay kulay puti. Puti ba to or blue? Pero hindi siya kulay pula, no? Ayan, yung pinaka light background niya. Ayan, I think meron pa siyang ano dito, flashlight sa ibabaw. Ayan, ilaw. And then nandito yung mga buttons, yung mga gusto mo makita, like speedometer, odometer, and then trip meter,
voltmeter ng battery. Ayan, I think may orasan pa to mga kamots na. May orasan na rin yan. And then kung kailangan mo na ba mag-change oil, I think nandiyan na lahat yan. Sa susuyan niya, ayan. So hindi nga lang siya naka shutter key mga kamots, no. So ang ignition switch niya is yung ordinary na susian lang. Ayan, so hindi nga lang siya naka shutter key. Ayan. So hindi naman big deal yun mga kamos, no, kung kahit hindi siya naka shutter key. Ayan. So pagdating sa ano niya, handlebar niya, ayan. Ang ganda rin ng pagkaka color finish niya, glossy black. Ayan, at mukhang makapal-kapal din yung handlebar. And then dito mga kamos, sa button and switches niya, nandito yung high beam, low beam, tapos meron siyang built-in passing light. Ayan. And then nandito yung switches para sa turn signals, left and right, and then busina. Then sa right side naman mga kamots, meron siyang kill switch dito. Ayan, itong kulay pulang button to para sa kill switch. Ayan, so good thing na meron tong kill switch itong Suzuki Gixxer 150, no. Ayan, so medyo malakas-lakas kasi itong motor na to mga kamots, and then mabigat-bigat din. So good thing na niligyan ni Suzuki itong Suzuki Gixxer 150 ng kill switch dito. So wala nga lang siyang switch dun sa kill switch dun sa may side stand, at least meron naman siya dito. Ayan, so one click away lang yan, mamamatay na yung makina. And then dito mga kamos, nandito yung hazard light. Of course meron siyang built-in hazard, no. Ayan, and then yung electric switch. Ayan. So napansin ko nga lang dito mga kamos, dito sa Suzuki Gixxer 150 wala siyang kickstart. Ayan, so papakita ko sa inyo, wala nga lang siyang kickstart dito. So ang starting system lang niya is electric starting. So alam nyo na mga kamos, pagka walang kickstart, kailangan nyo i-monitor yung battery ng motor na to mga kamos, para iwas aberya kung sakaling malobat yung mga battery nyo, hindi na kayo magtutulak. Kasi nga wala tong kickstart. So electric switch lang siya. So gawin nyo mga kamos, since meron namang battery monitoring dito, lagi nyo i-check yung voltage ng battery ninyo kung mababa na, para makaiwas kayo sa kahit anong aberya, lalo na sa mga long rides. Okay, sa engine specification ng Suzuki Gixxer 150 mga kamos, ang motor na to ay gumagamit ng 155cc. So 155cc or cubic centimeter po yung engine displacement niya. 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Yan, so naka 2 valves na po yan. And then max power niya mga kamos is 10 kilowatts at 8,000 RPM. And then max torque niya mga kamos is 13.8 Nm at 6,000 RPM. So medyo malakas-lakas yun sa isang 150cc, no. And then fuel system niya mga kamos, FI fuel injected, as I said. Cooling system, naka-air cooled. Starting system, gaya nga na sinabi ko sa inyo mga kamos, electric system lang siya, wala siyang kickstart. Ayan. So driving system mga kamos, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, pinakita ko sa inyo kanina, naka-mechanical chain drive. And then braking system niya, parehas naka-hydraulic disc unahan at harapan. So pinakita ko na rin yan sa inyo kanina. And the transmission type niya mga kamos is 5-speed manual clutch. So suspension mga kamos, telescopic fork sa unahan and swing arm sa likuran. And dimension niya tayo mga kamos, so overall length or haba ng motor na to is 2,020 mm, and then overall width 800 mm. Overall height or yung taas ng motor na to is 1,035 mm. Overall weight or yung bigat nitong motor na to is 140 kilograms. Ground clearance niya is 160 mm. Ayan, so medyo may kataasan yung ground clearance niya mga kamos, na. So hindi kayo mangangamba na baka sumayad kayo sa mga humps. Ayan, so medyo mataas-taas yung ground clearance niya. And then overall seat height or taas kapag inupuan mo na tong motor na to is 795 mm. Ayan, so kayang-kaya pa rin naman yan ng mga average Filipino height mga kamos, no? Abot na abot pa rin naman yan itong Suzuki Gixxer 150, kahit na mukha siyang big bike yung datingan niya. Ayan, so tapos na tayo sa engine specs and dimension ng motor na to mga kamos. So dako na tayo sa pricing ng Suzuki Gixxer 150. So magkano nga ba ang Suzuki Gixxer 150 dito sa Suzuki Motor Trade gagalangin Tondo as of August 2024? Okay, so dako na tayo sa pricing ng motor na to na Suzuki Gixxer 150 Fi. Magkano nga ba ang Suzuki Gixxer 150 Fi dito sa
Suzuki Motor Trade, gagalangin ito as of August 2024. So ang cash basis niya mga kamos, kukunin nyo ito ng cash. Ang presyo po niya is 105,124 pesos. So yun po yung cash price niya mga kamos, cash basis. Unit price pa lang po yun mga kamos, wala pa dun yung hidden charges like registration and insurance. So pinaka-unit price pa lang po yung binanggit ko. And then kung gusto niyo naman siya kunin ng installment, available din naman dito sa Suzuki Motor Trade. Gagalang tondo itong Suzuki Gixxer 150 kung gusto niyo siyang kunin ng installment. So magda-down lang kayo ng 14,000 pesos. Again, unit price pa lang po yun, wala pa po dun yung hidden charges like insurance and registration. So 14,000 po ang down payment nyo. And then monthly amortization nyo for 3 years, 4,792 pesos. And then 2 years, 6,128 pesos. Kung gusto niyo naman siyang kunin ng mabilisan or 1 year, so magda-down ang monthly amortization nyo ay 10,132 pesos. So take note lang mga kamos na meron pa silang binibigay pa silang rebate dito kapag maaga kayo nagbayad dito mismo sa Suzuki Motor Trade Gagalangin branch. So meron silang rebate na 200 pesos kapag nagbayad kayo ng mas maaga sa due date niyo. Ayan, so malaking bagay yung 200 pesos na yan, panggasolina nyo na rin. Ayan, so yan po yung cash basis and installment basis na Suzuki Gixxer 150 Fi dito sa Suzuki Motor Trade Gagalangin branch. So ito palang motor na to mga kamos ay may tatlong available na kulay. So itong nire-review natin is glass sparkle black. Ayan, so glass sparkle black po itong nire-review natin na kulay. And then yung pinakita ko sa inyo kanina, yung isa yung pearl blaze orange. So and then yung lastly yung metallic Triton blue. So yan po yung available na kulay ng Suzuki Gixxer 150 Fi. So sa ngayon mga kamos, ang available na kulay lang na meron dito is itong nireview natin glass sparkle black at yung kanina pinakita ko na pearl blaze orange. So dalawa lang po yung available nilang Suzuki Gixxer 150 Fi dito as of August 4, 2024. Ayan. So again, sa mga gustong mag-inquire ng motor dito sa Suzuki Motor Trade, ito yung pinaka-Facebook page nila. Message na lang kayo dyan mga kamos. And mag-inquire na lang kayo dyan kung ano yung mga motor ng Suzuki na gusto nyo i-inquire, gusto nyo kunin dito sa branch na to. And then yung address nila mga kamos, ito pag-flash ko na lang sa screen para kung sakali gusto nyo lang puntahan, makita ng personal yung mga unit na gusto nyo dito sa Suzuki Motor Trade, at least alam nyo na yung i-google map. And again, gusto ko magpasalamat sa mga staff dito ng Suzuki Motor Trade Gagalangin branch, kay Ma'am Maricor at iba pang staff dito nag-assist sa atin na para i-review itong Suzuki Gixxer 150 Fi. Hanggang dito na lang mga kamos, maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always.